Ikalima ng Hunyo, 2020. Bago mag-alas 5 ng umaga, isang tawag ang dumating sa Hanahan, South Carolina Dispatch Center. Nasa linya ang 37 taong gulang na si Matthew Speck. Mabilis siyang magsalita, natitisod sa kanyang mga salita, nahihirapang makahinga. Iniulat niya na 2 lalaki ang sapilitang pumasok sa kanilang tahanan sa kapitbahayan ng Eagle Landing. Ayon sa kanya, nangyari ang pag-atake habang sila ay natutulog. Nagpaputok umano ang mga nanghihimasok. Sinubukan niyang lumaban at nasugatan siya. Sa recording, may mga pause at hindi pantay na paghinga. Ang tunog ng gulat ay kaagad at hindi mapag-aalinlanganan. Pagdating ng mga unang patrol unit, balot pa rin ang makapal na kadiliman bago magmadaling araw ang kalangitan. Ang kapitbahayan ay tahimik, maayos na pinananatiling facades, manicured lawns. Walang nakakagambala sa karaniwang suburban calm. Ang mga opisyal ay gumagalaw sa paligid ng perimeter ng bahay. Nakasara ang pintuan sa harapan. Ang mga kandado ay buo. Walang pinsala ang mga bintana sa magkabilang palapag. Walang basag na salamin. Secure ang mga frame. Walang mga palatandaan ng sapilitang pagpasok. Sa loob, maayos na ang lahat. Walang kaguluhan na karaniwang sumusunod sa isang armadong pagsalakay sa tahanan. Sa itaas na palapag sa kwarto, nakita ng mga opisyal sa kama na walang mga palatandaan ng buhay. Malapit sa alpombra sa paanan ng kama kung saan siya natutulog gabi-gabi, nakahiga si Bailey May, ang chocolate na labrador ng pamilya, na wala ring buhay. Ang posisyon ng aso ay mukhang mapayapa, na parang hindi siya nakakaramdam ng panganib. Nakasalubong ni Matthew ang mga opisyal sa loob ng bahay. May dugo sa damit niya. Ang mga sariwang hiwa ay nagmamarka sa kanyang mga bisig at tiyan. Inuulit niya ang kanyang bersyon ng mga kaganapan. Isang pakikibaka, isang paghabol sa pasilyo, ang mga nanghihimasok ay tumakas ilang minuto lamang bago ang mga sirena ng mga serbisyong pang-emerhensya. Ngunit habang sinisimulan ng mga detective ang pagsusuri sa mga silid, mabilis na lumalabas ang mga hindi pagkakapare-pareho. Ang mga pitaka ay nakaupo sa simpleng paningin. Nananatiling hindi nagagalaw ang mga alahas. Nasa desk pa rin ang mga laptop at iba pang electronics. Nakasara ang mga drawer. Ang mga aparador ay hindi nababagabag. Ang bahay ay tila tahimik na lumipas ang gabi, maliban sa isang silid na naging sentro ng isang mapangwasak na krimen. Ang kaibahan sa pagitan ng iniulat na pag-atake at ang malinis na kalagayan ng tahanan ay namumukod tangi mula sa mga unang sandali. Upang maunawaan kung paano nangyari ang gabing iyon, kailangang bumalik ang mga investigator sa loob ng 12 taon. Nagsimula ang kwento noong 2008. Nagkita sina Caitlin Conraan at Matthew Speck sa isang community event ipinanganak noong Agosto 18, 1986. Si Caitlin ay nagtatrabaho noong 2020 bilang isang home-based na interior designer. Ang kanyang propesyonal na buhay ay umikot sa 2 palapag na bahay sa Eagle Landing. Nakabuo siya ng mga panloob na konsepto, nakipag-ugnayan sa mga kliyente online, nagplano ng mga tirahan, at nanirahan sa loob ng isang puwang na patuloy niyang pinipino ang sarili. Ang bahay ay hindi lamang pag-aari sa kanya. Ito ay isang personal na proyekto. Sinamahan siya ni Bailey may 1 oras ng trabaho, nagpapahinga sa tabi ng kanyang mesa at binabati ang paminsan-minsang bisita. Para kay Caitlin, ang aso ay pamilya, bahagi ng kanyang pang-araw-araw na ritmo, isang simbolo ng katatagan. Mula sa mga unang buwan ng kanilang relasyon, si Matthew ay nakatira sa tabi niya. Mula sa labas, naging matatag ang kanilang buhay. Pagmamay-ari ng bahay, isang maayos na bahay, walang pampublikong salungatan. Ang mag-asawa ay namuhunan sa mga pagpapabuti, tinalakay ang mga pagsasaayos, mga piling materyales para sa mga pag-upgrade sa hinaharap. Ibinahagi ni Caitlin ang kanyang mga plano sa mga kaibigan, kumpara sa mga sample ng pagtatapos. Mga kalkuladong budget. Pinahahalagahan niya ang kalmado ng suburban na buhay, isang nakaayos na gawain, at ang kakayahang magtrabaho sa isang komportable, maingat na dinisenyo na kapaligiran. Ngunit sa nakalipas na ilang taon, ang mga malapit kay Caitlin ay nagsimulang makapansin ng mga pagbabago. Sa mga pag-uusap, binanggit niya ang isang emosyonal na distansya mula sa kanyang asawa. Si Matthew ay nananatili sa labas ng mas madalas, lumalamig, umiiwas sa mga seryosong talakayan.
Hindi ito mukhang open conflict, mas parang unti-unting pag-anod. Banayad, ngunit matatag. Sa ibabaw, bagaman, ang lahat ay lumitaw na buo. Nakabahaging mga larawan, mga plano sa pagsasaayos, mga pinagsamang pagbili. Ang imahe ng katatagan ay nanatiling maingat na napanatili. Ipinagpatuloy ni Caitlin ang pamumuhunan sa bahay at sa kanilang kinabukasan. Hindi siya nag-file ng divorce. Hindi siya naghanap ng hiwalay na tirahan. Wala siyang ipinakitang panlabas na palatandaan ng pagnanais na wakasan ang kasal. Sa kanyang opisina sa bahay, ang mga disenyo ng blueprint ay ikinakalat sa buong desk. Ang mga materyales sa gusali ay nabili na para sa mga paparating na proyekto. Ang kanyang kalendaryo ay puno ng mga pulong ng kliyente. Ang routine ay nanatiling pareho. Naglalakad sa umaga kasama ang isang aso, mga oras sa kanyang laptop, mga pag-uusap tungkol sa remodeling. Ang Eagle Landing ay parang isang ligtas na kanlungan. Nakalock ang mga pinto, pamilyar na kapitbahay, katatagan na binuo sa paglipas ng mga taon. Naniniwala si Caitlin na siya ang may kontrol sa kanyang buhay, sa kanyang mga proyekto, sa kanyang tahanan, sa kanyang pang-araw-araw na ritmo. Wala siyang paraan para malaman na ang mismong bahay na iyon ay tinitingnan ng ibang tao bilang isang asset, isang line item. Isang kalkuladong piraso sa ibang uri ng plano na dahan-dahang nahuhubog sa paligid nito. Mula sa labas, ito ay parang kwento ng isang ordinaryong middle class na pamilya sa isang tahimik na suburb sa Amerika. Sa loob ay mailumalawak na agwat sa pagitan ng hitsura ng kaginhawahan at ang pribadong intensyon ng isang asawa. At nang dumating ang tawag sa pulisya sa 5 ng umaga na iyon, ang pagkakaiba sa pagitan ng harapan at katotohanan ay nagsimulang lumitaw ng mabilis. Una sa katahimikan ng isang nakalock na bahay, pagkatapos ay sa mga detalye na hindi tumutugma sa kwento ng isang panghihimasok sa gabi. Habang ginagamot ng mga doktor si Matthew Speck, ang bahay sa hanahan ay sumailalim sa detalyadong forensic examination. Nagsimula ang mga investigador sa isang pangunahing tanong. Paano nakapasok ang 2 armadong lalaki? Ang perimeter check ay naghatid ng mga resulta na agad na nagpaliit sa mga posibilidad. Nakalock ang main door. Parehong nakasecure ang pangunahing lock at ang panloob na deadbolt. Ang metal hardware ay hindi nagpakita ng mga chips, walang mga marka ng tool, walang mga gasgas. Ang mga bintana sa magkabilang palapag ay buo, walang basag na salamin, mahigpit na selyado ang mga frame, hindi nagagambala ang mga screen, walang palatandaan ng pagprying, walang marka ng presyon, walang katibayan ng pakikialam. Sa loob, tila tahimik na lumipas ang gabi. Sa entranceway, nakapatong ang wallet ni Caitlin sa isang console table, cash at mga bank card na nasa loob pa rin. Sa sala, makikita ang mga laptop at electronics. Hindi pa nabubuksan ang mga aparador. Nanatiling nakasara ang mga drawer. Ang mga damit sa walk-in ay nakasabit ng maayos sa kusina at mga pasilyo. Walang bakas ng maputik na sapatos, walang nagkalat na mga labi, walang bahid na mga bakas, ang mga uri ng marka na hindi maiiwasang lumilitaw kapag maraming tao ang lumilipat sa isang bahay ng may takot. Walang nabaligtad. Wala sa disorder na karaniwang naugnay sa isang armadong break-in. Ang tanging puwang kung saan nakatuon ang pagsalakay ay ang silid sa itaas na palapag. Ayon sa ulat ni Matthew, 2 lalaki ang pilit na pumasok, nagpaputok, nasugatan at tumakas. Ngunit ang pisikal na ebidensya ay nagdismantle sa bersyong iyon halos kaagad. Para makaalis ang mga nanghihimasok sa bahay, kinailangan nilang i-lock ang pinto sa likod nila gamit ang panloob na deadbolt, isang mekanismo na maaari lamang gawin mula sa loob. Walang nakitang senyales ng lockpicking ang mga investigador, walang duplicate na susi, walang pakikialam sa hardware. Ang istruktura ng tahanan, ang kalagayan ng mga pinto at bintana, lahat ay tumuturo sa isang solong konklusyon. Sa oras na nagpaputok ang mga putok, ang tanging nasa loob ay sina Caitlin, Matthew at ang aso. Ang mismong ideya ng isang break-in ay nakatayo sa direktang kontradiksyon sa pisikal na katotohanan ng eksena. Noong gabing iyon, ang bahay sa Eagle Landing ay gumana bilang isang saradong sistema at ang paghihiwalay na iyon ay magiging pundasyon ng kaso. Sa ospital, isang parallel analysis ang nagbubukas. Sinabi ni Matthew na siya ay nasugatan sa panahon ng isang marahas na pakikibaka sa mga armadong nanghihimasok, ngunit ang forensic medical evaluation ay nagsabi ng ibang kwento.
Ang mga hiwa sa kanyang mga bisig at sa harap ng kanyang tiyan ay mababaw na may malinis. Walang irregular na luha sa tissue, ang uri na karaniwang makikita sa magulong pag-atake ng kutsilyo sa panahon ng mabilis na labanan. Ang lalim ng mga sugat ay tila kontrolado. Wala sa kanila ang nakaapekto sa mahahalagang istruktura. Inuri sila ng mga eksperto bilang pare-pareho sa mga pinsalang idinulot ng sarili, na kung minsan ay tinutukoy bilang mga sugat sa pag-aatubili. Matatagpuan ang mga ito sa mga lugar na madaling maabot ng individual mismo at nagpakita ng mga katulad na pattern ng direksyon. Walang mga defensive cut sa kanyang mga palad o sa mga panlabas na gilid ng kanyang mga daliri. Wala sa mga malalalim na marka na karaniwang lumilitaw kapag sinubukan ng isang tao na kumuha ng talim o protektahan ang kanilang sarili mula sa isang pag-atake. Ang mga pattern ng dugo sa kanyang damit ay lumitaw na static. Ang mga mansa ay dumaloy pababa sa mga patayong linya ng walang komplikadong mga pattern ng spatter na naugnay sa isang aktibong pakikibaka. Sa isang tunay na laban, ang mga droplet na trajectory ay may posibilidad na maging magulo na may maraming micro-pattern na nagpapahiwatig ng paggalaw. Ang dynamic na iyon ay wala dito. Ang pag-ugali ni Matthew sa panahon ng pagkolekta ng ebidensya ay nagdulot ng higit pang mga alalahanin. Nahirapan siyang magbigay ng pare-parehong paglalarawan ng mga sinasabing nanghihimasok. Ang mga detalye tungkol sa kanilang hitsura, taas, at pagkakasunod-sunod ng mga aksyon ay nagbago habang nagsasalita siya. Gayunpaman, paulit-ulit niyang idiniin ang sarili niyang sakit at personal na karanasan. Sa huli, kinumpirma ng medikal na ulat na wala sa kanyang mga pinsala ang nagbabanta sa buhay o nangangailangan ng malaking interbensyon sa operasyon. Ang mga ito ay tumpak, halos mga klinikal na paghiwa na isinasagawa ng may kontrol. Nang inihambing ng mga investigator ang mga natuklasang medikal sa kalagayan ng bahay, malinis na sahig, mga nakalock na pinto, hindi nagalaw na mahahalagang bagay, walang mga palatandaan ng isang pakikibaka. Ang salaysay ng kabayanihan na paglaban ay nagsimulang gumuho. Sa halip na isang magulong pagsalakay sa bahay, ang ebidensya ay nagmungkahi ng isang mahigpit na kinokontrol na episode sa isang selyadong kapaligiran kung saan ang bawat detalye ay hindi tumuturo sa isang pakikipaglaban para sa kaligtasan, ngunit sa isang pagtatangka na gumawa ng hitsura ng isa. Sa kwarto sa tabi ng kama ni Caitlin, maglatag ng pangalawang katawan, si Bailey May, ang chocolate na labrador. Para sa mga investigador, hindi ito maliit na detalye. Ito ay naging isang kritikal na lohikal na marker sa muling pagtatayo ng eksena. Inihayag ng ballistics na ang bala na tumapos sa buhay ng aso ay pinaputok mula sa parehong armas na ginamit sa mga fatal shot na kumitil sa buhay ni Caitlin. Ang distansya ay minimal. Diretso ang trajectory na walang indikasyon ng magulong paggalaw mula sa tagabaril. Natagpuan si Bailey may sa kanyang karaniwang pwesto sa paanan ng kama. Isang bagay ang nilinaw ng kanyang posisyon. Hindi siya sumakay, hindi sinubukang protektahan ang kanyang may-ari, hindi siya tumakbo sa silid. Mabilis na nangyari ang lahat sa loob ng isang kontroladong espasyo. Ang pag-uugali ng aso ay naging isa sa mga pinaka-nakakapinsalang kontradiksyon sa teorya ng mga nanghihimasok sa labas. Kalaunan ay kinumpirma ng mga kapitbahay sa Eagle Landing na si Bailey May ay tumatahol sa bawat estranghero sa gate, sa pasilyo, sa anumang hindi pamilyar na tunog. Ngunit sa umagang iyon, bago ang mga putok ng baril, walang nakarinig ng tahol, walang alarma, walang babalang ungol na tumuturo sa isang konklusyon. Ang taong pumasok sa kwarto ay hindi itinuturing ng aso bilang isang estranghero. Siya ay isang taong pamilyar. Isang taong pinagkakatiwalaan niya. Hindi niya inaasahan ang panganib kahit na sa pagkakaroon ng isang armas. Simpleng tanong ang ibinangon ng mga investigador. Kung pera ang motibo, bakit alisin ang alagang hayop ng pamilya? Ang isang aso sa bahay ay maaaring lumikha ng ingay, ngunit hindi ito isang nakamamatay na banta sa dalawang armadong lalaki. Sa konteksto ng isang itinanghal na senaryo, gayunpaman, ang larawan ay lumipat. Ang pagkuha kay Bailey May sa equation ay nag-alis ng isang variable na maaaring makagambala sa salaysay. Biglang tahol, paggalaw at hindi inaasahang reaksyon. Sa kanyang inisyal na pahayag, sinabi ni Matthew na binaril ng mga magnanakaw ang aso ng walang dahilan. Para sa mga forensic specialist, walang lohika ang paliwanag na iyon.
Ang sinadyang pagtarget sa Labrador ay nagmungkahi ng isang taong nakakaunawa sa kanyang ugali at nakakaalam kung ano ang magiging reaksyon niya sa isang hindi pangkaraniwang sitwasyon. Kahit sa kamatayan, itinuro ni Bailey may ang isang pamilyar. Sinimulan niyang pag-aralan ang kanyang mga device. Ang smartphone at computer na kinuha mula sa bahay sa hanahan ay naging timeline ng paghahanda. Ayon sa ulat ng Cyber Unit, kapansin-pansing nagbago ang kanyang online na aktibidad sa mga araw bago ang pamamaril. Ang kasaysayan ng browser ay nagsiwalat ng dose-dosenang mga paghahanap na naugnay sa toxicology, ang mekanika ng pagkalason, mga paraan upang magsagawa ng pagnanakaw, at pagsusuri ng mga sugat ng baril. Hindi niya nililimitahan ang kanyang sarili sa mga artikulo sa antas ng ibabaw. Bumisita siya sa mga dalubhasang forum, sinuri ang mga teknikal na detalye, inihambing ang mga hypothetical na sitwasyon, at nakasave na impormasyon. Natagpuan din ng mga investigador ang mga screenshot ng mga mapa ng kapitbahayan na nakaimbak sa kanyang telepono na may mga potensyal na ruta ng paglabas na minarkahan, na parang nagmumodelo ng isang landas ng pagtakas para sa mga haka-haka na suspect. Ang pattern ay hindi katulad ng kaswal na pag-usisa. Iminungkahi nito ang sadyang paghahanda. Ang mga timestamp ay napatunayang lalong mahalaga. Marami sa mga paghahanap na ito ay isinagawa habang si Caitlin ay nasa bahay na mga kwarto lang ang layo. Para sa mga taga-usig, binibigyang diin ng detalyeng iyon na ang pagpaplano ay naganap kasabay ng gawain ng pang-araw-araw na buhay ng pamilya. Binaklas ng digital trail ang pag-angkin ng isang biglaang breaking. Ang mga paghahanap mismo ay makabuluhan, ngunit ang higit na nagsasabi ay kung gaano kalapit ang kanilang timing sa mga kaganapan sa gabing iyon. Upang maitatag ang motibo, hinati ng mga investigador ang kanilang trabaho sa dalawang track, personal at pinansyal. Sa personal na panig, kinapanayam nila ang dating kasintahan ni Matthew, kung kanino siya ay ipinagpatuloy ang malapit na komunikasyon ilang buwan bago ang Hunyo ay tinukoy niya ang kanyang kasal bilang isang formalidad at isinulat na aayusin niya ang lahat sa lalong madaling panahon upang makapagsimula sila ng bagong buhay na magkasama. Ang mga salita ay malabo, ngunit ang kahulugan ay hindi mapag-aalinlanganan. Itinuring niya ang kanyang kasalukuyang relasyon bilang isang pansamantalang balakid. Pinagsama-sama ang pag-ugali ng aso, ang katibayan ng ballistics, ang digital footprint, at ang mga pribadong mensahe. Ang larawang lumabas ay hindi isang kusang krimen, ngunit isang kalkuladong desisyon. Bawat detalye, mula sa katahimikan sa loob ng bahay hanggang sa mga nakasave na ugat sa isang mapa. Unti-unting nabuo ang isang linya ng pangangatwiran na may maliit na puwang para sa pagkakataon. Ang pangalawang track ng pagsisiyasat ay humantong sa mga detective sa isang babaeng kasamahan ni Matthews. Kung inilarawan siya ng dating kasintahan bilang isang taong natigil sa isang kasal, iba ang nakita ng kasamahan. Malamig na pagkalkula. Sa pakikipag-usap sa kanya, bihira siyang magsalita tungkol sa mga emosyon. Nakatuon siya sa mga numero, asset, at legal na kahihinatnan. Binigyang diin niya na hinding-hindi papayag si Caitlin na ibenta ang bahay sa hanahan at ang isang diborsyo ay magdudulot sa kanya ng matinding pananalapi. Para sa kanya, ang diborsyo ay nangangahulugan ng pagkawala ng isang mahalagang asset at pagharap sa pangmatagalang pagbabayad. Kinumpirma ng kasamahan na direktang itinanong ng espek kung paano ipinamamahagi ang ari-arian kung ang isang asawa ay biglang pumanaw at kung posible bang mapanatili ang pagmamay-ari ng bahay nang walang inilabas na paglilitis sa korte. Sa puntong iyon, ang personal na motibo ay bumalandra sa pinansyal. Ang pagtanggal sa kanyang asawa ay malulutas ang parehong mga problema na magpapalaya sa kanya upang magsimula ng isang bagong buhay habang pinapanatili ang ari-arian. Ito ay isang salungatan sa pagitan ng pagnanais na magsimula muli at ang hindi pagpayag na magbayad para sa malinis na talaan na iyon sa pamamagitan ng legal na paraan. Ilang oras lamang matapos ma-discharge mula sa ospital, natagpuan ni Matthew ang kanyang sarili sa isang silid ng interogasyon. Hindi nagtaas ng boses ang mga detective. Isinara lang nila ang bilog ng mga katotohanan. Nang muli niyang ilarawan kung paano niya hinabol ang mga nanghihimasok sa pasilyo hanggang sa labasan. Diretsong tanong ang mga ito. Kung hinabol mo sila, paano nakalock ang front door mula sa loob gamit ang deadbolt? At bakit buo ang lahat ng bintana? Walang malinaw na sagot.
Siya ay nag-alinlangan, nagrefrase, sinisi ang pagkabigla, nag-alok ng mga paliwanag na nagpahirap sa lohika. Pagkatapos ay ipinakita ng mga investigador ang mga natuklasang forensic, ang mga mababaw na hiwa, ang kawalan ng mga sugat sa pagtatanggol, ang kawalan ng nalalabi ng putok ng baril sa kanyang damit. Sa kabila ng kanyang pag-aangkin ng malapit na pakikipag-ugnayan sa taga-baril, isang sitwasyon kung saan ang mga naturang particle ay karaniwang naroroon sa tela. Ang kanyang account ng isang pisikal na pakikibaka ay nagsimulang malutas sa ilalim ng bigat ng teknikal na detalye. Ang huling punto ng pagbabago ay dumating sa anyo ng mga nakaprint na digital record. Sinimulan ng mga investigador na basahin ng malakas ang kanyang mga query sa paghahanap. Paano magsagawa ng pagnanakaw, nakamamatay na dosis ng cyanide? Nakamapang mga ruta ng pagtakas palabas ng Eagle Landing neighborhood. Nabalot ng mahabang katahimikan ang silid. Hindi na siya nakipagtalo, ngunit hindi niya maipaliwanag kung bakit ang kanyang online na aktibidad sa mga araw bago ang trahedya ay sumasalamin sa real-world scene sa kapansin-pansing detalye. Kapag ang nakalock na bahay ang kinokontrol ng mga pinsala. At ang digital trail ay inilagay sa tabi, ang teorya ng dalawang hindi kilalang intruder ay hindi nagaganapin. Matapos ang interogasyon, dinala si Matthew sa kustodya. Ang muling pagtatayo na sumunod ay binuo sa ballistics, bloodstain pattern analysis, at data ng device. Napagpasyahan ng mga investigador na nagsimula ang lahat bago pa man tumawag sa mga serbisyong pang-emergency. Nang gabing iyon, habang madilim at tahimik ang Eagle Landing, hinintay ni Matthew na makatulog si Caitlin. Ang baril ay inihanda ng maaga. Sa loob ng bahay ay silang dalawa lang ni Bailey May, ang chocolate labrador. Ang mga unang putok ay nagpaputok sa kwarto sa itaas. Si Caitlin ay nasa kama at walang pagkakataong makapag-react. Pagkatapos ay inikot niya ang sandata sa aso. Ang hayop na hindi napansin ang kanyang may-ari bilang isang banta ay agad na pinatay. Ang sumunod ay ang pagtatanghal. Lumipat siya sa bahay, sinusubukang lumikha ng ilusyon ng mga nanghihimasok sa labas, ngunit ang kanyang mga aksyon ay pumipili. Ang mahahalagang elektroniko, muebles, at mga detalye sa loob ay hindi ginalaw. Nang matapos ang eksena, pumasok siya sa banyo. Doon, nakatayo sa harap ng salamin, gumamit siya ng isang matulis na bagay, kalaunan ay nakuhang muli bilang isang kutsilyo na nagdadala ng kanyang figi upang magdulot ng serye ng mga mababaw na hiwa sa kanyang mga braso at tiyan. Ang lalim ay kontrolado. Ang mga mahahalagang lugar ay iniwasan. Pagkatapos lamang matiyak na siya ay naging biktima ng isang pag-atake, ay naghintay siya sa unang liwanag ng madaling araw at tumawag sa mga serbisyong pang-emerhensya. Ang agwat sa pagitan ng mga putok ng baril at ang tawag sa telepono ay napatunayang makabuluhan. Sa oras na dumating ang mga paramedic, ang dugo kay Caitlin at sa aso ay nagsimulang matuyo. Ang pagkakasunod-sunod ay tumuturo sa isang konklusyon. Hindi ito panic. Hindi ito salpok. Isa itong senaryo na isinagawa ng hakbang-hakbang. Ang lohika nito ay umasa sa paggawa ng hitsura ng isang panlabas na breakin habang pinapanatili ang ganap na kontrol sa loob ng isang nakalock na bahay. Noong Nobyembre 2024, sa Berkeley County Court, nagsimula ang paglilitis. Halos 4 na taon pagkatapos ng pagsisiyasat ay unang nabuksan, ang pag-uusig ay pinangunahan ni Solicitor Alexander Meyers. Binuo niya ang kaso hindi sa emosyon, ngunit sa istruktura, isang balangkas ng mga katotohanan kung saan ang bawat detalye ay nagpatibay sa susunod. Sa halip na mahahabang pambungad na pahayag, isa-isa ang paninindigan ng mga espesyalista. Ginawa ng forensic pathologist ang hurado sa likas na katangian ng mga pinsala ni Matthew. Nagpakita siya ng mga litrato, mga diagram na nagpapakita ng mga anggulo ng paghiwa at ipinaliwanag ang pagkakaiba sa pagitan ng magulong mga sugat na natamo sa isang pakikibaka at kinokontrol na mga hiwa na ginawa ng may intensyon. Direkta ang kanyang konklusyon. Hindi ito ang mga marka ng isang away. Sila ang mga marka ng pagpaplano. Ang mababaw na lalim, pare-pareho ang anggulo at kawalan ng nagtatanggol na mga sugat ay lahat ay tumuturo sa pinsala sa sarili. Nagdagdag ang ballistics ng geometry sa kwento. Ang mga bala sa loob ng kwarto ay nagpakita ng isang matatag na posisyon ng taga-baril. Walang mali-mali na displacement na naaayon sa isang pakikibaka.
Ang mga shell casing na natagpuan malapit sa kama ni Caitlin at sa tabi ng aso ay ganap na tumugma. Binigyang diin ng eksperto na ang bumaril ay kumilos ng mahinahon ng walang pagmamadali sa isang kontroladong kapaligiran. Ang bahay sa hanahan noong gabing iyon ay selyado at nangangahulugan iyon na ang salarin ay walang takot sa biglaang pagkagambala. Nang araw ding iyon, parehong nanindigan ang dating kasintahan at ang kasamahan. Binasa ng malakas ang mga mensahe. Mga sanggunian sa kasal bilang isang formalidad, mga talakayan tungkol sa kung ano ang mangyayari sa ari-arian kapag ang isang asawa ay pumanaw. Ang motibo ay nagsimulang magkaroon ng malinaw na hugis. Tinangka ng depensa na ilipat ang focus sa kalidad ng mga surveillance camera ng kapitbahayan na nagmumungkahi na ang kagamitan ay maaaring hindi nakuha ang mga potensyal na suspect, ngunit ang footage sa huli ay nagpatibay sa kaso ng prosekusyon. Walang pumasok o lumabas sa bahay sa Eagle Landing noong gabing iyon. Ang pagsubok ay tumagal ng 5 araw. Sa pagsasara ng mga argumento, ang mga hurado ay pinaalalahanan ng sentral na kontradiksyon, ang pag-aangkin ng paghabol sa mga salarin sa loob ng isang pisikal na nakalock na bahay. Ang mga litrato sa pinangyarihan ng krimen, pagsusuri ng pattern ng mansa ng dugo, kasaysayan ng paghahanap sa smartphone, lahat ng ito ay nabuo ng isang pare-parehong linya ng pangangatwiran. Hindi nagtagal ang mga deliberasyon. Pagbalik ng 12 hurado, tumahimik ang courtroom. Tinanggap ni Judge Dedra Jefferson ang hatol. Si Matthew Garrett Speck ay napatunayang nagkasala sa lahat ng bilang. Pinagplanuhang krimen, kalupitan sa hayop at labag sa batas na paggamit ng armas. Nakinig ang ina at kapatid ni Caitlin nang hindi nagsasalita. It was the formal acknowledgement na hindi aksidente ang nangyari. Sa panahon ng paghatol, binigyang diin ng hukom hindi lamang ang krimen mismo, kundi pati na rin ang kinakalkula na pagtatangka na linlangin ang sistema ng hustisya sa pamamagitan ng pagtatanghal. Habang buhay na pagkakakulong ng walang posibilidad ng parol, kasama ang karagdagang 0 taon, isang istruktura na idinisenyo upang walang mga legal na butas. Partikular na binanggit ng korte ang malamig na deliberasyon at paghahanda bilang nagpapalubha ng mga salik. Ngayon, si Matthew Speck ay nagsisilbi sa kanyang sentensya sa isang correctional facility ng estado ng South Carolina na walang pagkakataong mapalaya. Ang bahay sa Eagle Landing, ang asset sa gitna ng kanyang pagkalkula, ay hindi naging reward. Sa ilalim ng batas, ang isang salarin ay hindi maaaring makinabang mula sa kanyang sariling mga aksyon. Ang ari-arian ay inilipat sa mga tagapagmana ni Caitlin. Ang kasong ito ay nananatili sa mga talaan ng hanahan bilang isang malinaw na halimbawa kung paano ang mga digital footprint, ballistics, at ang lohika ng pisikal na espasyo ay maaaring lansagin ang isang itinanghal na salaysay sa bawat piraso. Ang pagtatangkang gumawa ng perpektong krimen sa huli ay bumangga sa mga detalyeng hindi mabubura. At ang mga detalyeng iyon ang nagdala sa kwento sa huling konklusyon nito.